Hi! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay Martes, no? Ngayon po ang ating Sorrowful Mystery. So, ang lahat ay invited sa aming prayer warrior sa Pilis Room po. So, ngayon, nandito muli ako sa inyong harapan dahil last week po, nag-live ako, nag-share ako sa nakulto ako dati. So maraming hindi nakakaalam. At nung share ko doon, kunti lang yon. Hindi talaga siya yung na kulang at hindi malinaw. So hindi ko akalain na i-post pala yung ni Bro Wendell at ni Bro Dance. At na naging siya na viral. Kaya lang maraming kulang yon. So ngayon, nais kong mag-share lahat na sa simula hanggang sa kasalukuyan. So hindi muna ako ngayon babati sa mga nag-comment. I-share ko kung talagang saan ako nagsimula. So my name is Ligaya, ang ligaya ng buhay nyo. Pero tawagin nyo lang akong Sis Gaya. So I am 35 years old at panganay sa 9 na magkapatid at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Hong Kong. So meron talaga akong sinulat na mga mahalagang bagay, baka makakalimutan ko, no? So lumaki kami sa mahirap na pamilya, pero punong-puno naman ang pagmamahal. So pasensya na ang boses ko ngayon kasi may sipon. So guys, ang natutunan kong, ay ang nakagisnan kong religion ay isang PKB Church. So doon ako, kasama ko yung mga tita ko na minsan na-in-charge sila sa simbahan. Magpakain ng binignit. Kasi pag madaling araw, meron kaming rosary ay 6 p.m. at saka 3 p.m. So, yun yung nakagisnan ko. Hanggang sa nagkasakit yung lola ko. Siguro mga grade 4 ako noon. Grade 5. Nagkasakit yung lola ko at naghahanap ng makapaggamot sa lola ko ang lolo at mama ko at saka yung mga anak, yung mga tita ko. So, naghanap sila ng gagamot sa lola ko kasi na-stroke siya. So, natabingi talaga ang mukha niya, no? Hanggang sa, nakahanap si lolo ng isang pari ng Philippine Holy Spirit Catholic Church. At yun ang isang milagro sa amin na talagang gumaling yung lola ko. So, yun ang nangako kami na magtayo ng simbahan. Kasi yung pari na yun ay nakapagalingan siya sa lolo ko, ay sa lola. So yung lolo ko nagpatayo ng simbahan sa unahan lang sa baryo namin. So that time, bumagsak yung negosyo nila at nagkasakit nga yung lola ko. So yun, ang milagro na gumaling yung lola ko at naging Philippine Holy Spirit Catholic Church na naman kami. So meron pa rin yung connection sa Catholic. Ginamit yung Catholic Church na pangalan. Hanggang sa doon ko natutunan yung mga Latin, mga anting-anting, tsaka yung kung paano ka magbuhay ng patay na hayop, magpatay ng apoy, mga ganyan yung natutunan ko. So meron akong anting-anting. Pag-aralan ko yung manglumay, manggamot, mangkulam. Yan ang pag-aralan ko. Hanggang nag-high school ako, pumasok ako sa iba't ibang religion. So, INC, SDA, pumasok din ako sa Pentecostal, naging Baptist, tsaka practicing ako dati ng Muslim. So, sa aming lugar pa yon. Ngayon,
Kasi alam nyo, meron akong hinahanap yung parang kulang sa akin. Kaya patuloy lang ako sa agos ng buhay, sa araw-araw. So, yun yung hinahanap ko, hindi naman yun urgent. So, hinayaan ko lang siya. Pero talagang kahit anong gawin ko, may kulang talaga, no? At dito na ako sa number 5. Nawala na ako. Nahirapan na sa kalisod. Tapos guys, nung second year ako guys, nagkaroon ako ng kaibigan na ano siya, yung nasasapian siya, may pumapasok sa kanya ng yung mga espiritu. So dati, nagkaroon ako ng boyfriend na inkanto yun kasi napasok siya sa kaibigan ko at kinakausap ako, lalaki din yung busis. So parang ako doon, na-inlove ako doon kahit hindi ko nakikita. Yung pag pumapasok lang talaga siya sa kaibigan ko, yun, nag-usap kami, tapos sweet siya, basta. Yun yung nangyari. Hanggang bakasyon pumunta ako sa Cebu. Kasi na-invite ako ng isang business woman na yung kasama-sama niya ako kung saan siya. So, may isa kasi siyang anak, single mom. So, pumunta ako ng Cebu, nagtrabaho ako sa kanya. Kailang 3 araw lang talaga na sumakit habang sinusundo ko yung anak niya, sobrang sakit po talaga ng tiyan ko na hindi na ako makalakad, hindi makapagsalita. So, dinala niya ako sa ospital. Iniwan lang niya ako doon. Kasi, syempre, may anak siya, tapos may negosyo siya. So, buti na lang, memorize ko yung number ng lola ko. So, yun yung lola ko yung tinawagan ng nurse, doktor, para makuha ako doon kasi buti na lang, meron akong lolo sa Cebu. So, sinundo ako doon ng mga pamangkin ng lola ko. So, nung pumunta yung lola ko habang nasa Cebu ako na nagkasakit. Pumunta yung lola ko sa isang albularyo. Tsaka yung mama ko, pinagamot sa pamamagitan lang ng pangalan ko. So, pumunta sila ng Cebu, dinala nila yung habak. Para pangkontra daw yun kasi ang sabi ng albularyo ay meron sa akin yung gumawa ng hindi maganda. So, dati, ang duda ko ay yung kaibigan ko na nagkaroon ako ng boyfriend na inkanto. So, dito na naman ako sa number, i-detalye ko lang yung mga mahalaga, no? Kasi dati, hindi ko alam na meron palang tunay na relihiyon, yung founded by Christ talaga. Tsaka, hindi ko rin alam na meron palang mga piki. So, sinsya na sa mga piki dyan, no? So, nung sa Cebu na hospital ako at blessing pa rin yun, no? Kasi dahil doon, na-meet ko yung mga kamag-anak ko sa Cebu. Hindi mo na ako magbabasa ng message, ay mga comment na. So, saan na ba ako? So, yun na nga. At, nung pumunta na yung mami ko sa Cebu, ay mama ko at lola, yun, binigay na nila yung habak kasi para hindi daw ako matamaan ulit ng kulang. So, nung umuwi naman yung lola ko at mama ko, sumama na ako at nagpatuloy ako sa pag-aaral. At doon, bumabalik na naman ako doon sa kaibigan ko na meron siyang, na nasasapian siya. So, parang nagbalikan na naman kami doon sa inkanto, no? Hanggang sa nag-graduate ako ng high school, nag-try na naman akong magtrabaho sa Butuan, sa iba't ibang, kung saan yung marami kasing dati nag-invite sa akin. So subukan ko lang siya, hanggang nakarating ako ng Manila, at ang napasukan ko doon ay isang club. At tatlong gabi lang ako doon kasi hindi ko yun nakayanan, no? Kasi sa umaga, sa gabi, papasok kami. Tapos sa umaga, matulog kami. Hindi ako makatulog kasi parang nasusunog ako ba.
O, init ng katawan ko, o kaya makaidlip ka lang, yung parang nalaglag ako sa hagdanan, parang sinakasakal ako. So, buti na lang may Marites, no? Nagpasalamat ako sa Marites kasi may nagsumbong sa lula ko na nagtrabaho ako ng club. So, sinundo ako ng tita ko kasi meron akong tita sa Manila. So, hanggang nag-stay ako doon sa... Saan ba ako? Nag-stay doon ako sa tita ko kasi nagantay ako ng mag-18 ako para susunod ako doon sa tita ko na di mo na ako magbasa. Sunod ako sa tita ko sa Japan. Kaya lang iba yung nangyari. Dati, gusto ko mayumaman, gusto ko makahon sa hirap. So, sa amin, baryo, meron kasing mga nakapag-asawa doon ng Amerikano. So, yun din yung gusto ko. So, kaya lang, nung nandun ako sa club, hindi ko kaya, no? So, nandun ako sa tita ko, hanggang sa, nagkaroon ako ng, yung kakilala yun ng tita ko, fiesta kasi yun. Tapos, pumunta sila doon, naging customer namin siya sa tindahan, kasi may tindahan yung tita ko. So, nag-inuman kami, hanggang sa, dinala niya ako, sabi niya, bibili kami ng pulutan. Eh, since parang, wala man akong dati. Yung parang walang direksyon. Galing naman sa probinsya. Parang hindi alam yung Manila. So, sumama ako sa kanya. Kaya lang, ang nangyari, pinagsamantalaan niya ako. Kasi ang alam niya ay nagtrabaho ako sa club. So, yun yung nangyari, no? Tapos, nung nabuntis niya ako, so isang bisis lang yun nangyari. Nabuntis niya ako, umalis ako sa tita ko, tumira ako sa isang albularyo. Parang kinupkup ako ng albularyo. So, ako yung, yung assistant niya, no? So, dito na ako sa kabilang paper. Ako yung assistant ni, nung albularyo. So, saan ba ako? Tapos doon ko nadagdagan yung kaalaman ko, no, na yung lalaki, kasi ayaw akong panagutan. Wala ako. Gusto ko kasi masunod-sunod, no. Yung lalaki kasi ayaw akong panagutan nung nabuntis ako. So, kinulang ko siya, no, kasi meron kasi silang pera, so talagang hindi ko alam dati na engaged pala yung lalaki. So yung babae niya nasa Taiwan, abroad. So, yun nga, nung nandun ako sa isang albularyo, so gumagawa ako doon ng mga ritual. So yung picture niya, nililibing ko, binabalot sa itim na tila at saka pula. Tapos, yun, epektibo siya kasi pinuntahan niya ako, sinundo. Sinundo niya ako doon at dinala sa kanyang angkan. Tapos yun, yung angkan niya nagdesisyon na uuwi ako sa amin at suportahan yung bata. Kaya lang, iba yung nangyari kasi na-epekto nga yung mga ritual ko dati. So, nakiusap ako sa kanya nga, anuhan niya ako ng kanang boarding house ba hanggang sa mga anak ako. Kasi ayaw kong umuwi sa amin kasi gusto ko ang yumaman, punta ko ng Maynila, tapos kanon, nangyayari. So, nandun na ako sa boarding house, pumayag naman siya. Tinutuloy ko pa rin yung ritual. Hanggang sa pumunta na siya doon sa akin. Kaya lang iba ang nangyari kasi lagi siyang galit. Parang kinasusuklaman niya ako, tsaka nag-uusap pa rin siya sa babae niya. Siguro nakonsensya siya ba? Kasi nga dahil sa ginagawa ko, no? Tapos, sana ako. Yun na, pumunta na yung lalaki at isama niya ako sa grocery para mamili ng aking pagkain. So, doon lang umiikot yung buhay ko hanggang sa lagi kong binalaglag yung bata. So, nagpalaglag ako ng bata, yung panganay ko. Pinalaglag ko siya, no? Nagpapakulo ako ng Red Horse with Coke yan. Kasi para talagang matanggal siya. Tsaka pumunta na ako sa kanang yung manggamot para talagang matanggal yung bata. Kaya lang hindi talaga siya natanggal. Umabot ng 5 buwan
hindi talaga siya natanggal. So, nag-suicide na. Marami na akong suicide nangyari. So, one time na yung parang nakakita ako ng isang mukha ng Santo Niño. Pero ano yun, parang hindi ko yun binigyan ng halaga. Tapos, yun na, yung mga 7 months yata yung tiyan ko, nagsama kami doon sa partner ko. Kaya lang, napakahigpit niya. Tsaka, hindi ako masaya. Dati, sa probinsya namin, sobrang hirap talaga doon, no? So, sabi ko talaga, kung magkaroon ako ng pamilya, ayaw ko ng ganito kahirap. Kaya lang, nung nandun ako sa kanya, kasi siya, may trabaho siya, may pera, may bahay, may pagkain, at may negosyo. Kaya lang, nandyan na nga lahat, di pa rin ako masaya. So yun, kung saan ako ma-invite na hindi ako nagdalawang isip, kaya yun yung advantage sa akin. So nung Pilipinista kasi siya, so doon na naman ako, yung Aglipay, ba yun? Then, born again. So walang direction yung buhay ko. Sumasabay lang ako sa araw-araw na sana yung malagpasan ko yung araw, tas bukas na naman. Yun. So, nandun na lahat, hindi pa rin ako masaya. Kasi talagang, nung bata pa ako, may nahanap talaga ako na, pero hindi naman siya urgent ha. Kaya lang, siyempre, lagi naman akong nag-rosaryo dati, kaya lang, iba yung rosaryo namin kasi, siya, yung Latin. So, yung Latin na yon hindi ko yun naintindihan. Basta yun yung sabi, yun na yung dasal. No? Okay na. So, wala akong problema doon. Hanggang sa sumasama ako dati sa mga yung December ba, yung magsimbang gabi. Sumasama ako, tapos hanggang sa mahimatay ako doon kasi parang pinapatay ko na yung sarili ko dati, no? Tsaka nagalit yung tita ko sa akin kasi ayaw akong panagutan ng lalaki. Sumabot ng barangay, nagkulaman, siraan, ganon. So usapan namin, nakiusap ako sa kanya na pag manganak ako, niya yung bata, DNA test. So yun na, yung nanganak na ako, nag-usap na kami na maghiwalay at yung bata sa tita ko. So magtrabaho sana ako nun. Kaya lang iba ang nangyari kasi nagsama kami. So, yun, sa madaling salita, laging away, walang peace of mind. So, nag-try akong mag-abroad. No? Then, sana ako. Nag-try akong mag-abroad. So, 2019, March. Hindi, 2018, nag-apply ako, no? Then, mga 2 weeks lang siguro, meron ang tumawag sa akin, meron agad akong employer. Kaya lang, yung amo ko noon, hindi kami magkaintindihan kasi iba yung ugali niya. So, meron akong kaibigan, no, na si Ma'am Melody, anood siya ngayon. Siya yung tumulong sa akin na nandito ako sa amo ko na ngayon. Kasi magka-building kami. So, yan siya ay kasakay ko lang yan sa bus. Kasi yung una kong amo, wala akong rooms, walang time mag-prayer. Walang time kumain. So, yun na, yung nangyari na nandito na ako kay Ma'am Chan, yung amo ko ngayon. That time na pandemic kasi, so lockdown. Wala kaming day off. So, one time pumunta ako sa YouTube. Yun, nakwento ko na ito dati. Naghanap ako ng mapapanood ko. At yun, yung nakita ko doon na nagla-live si Father Darwin, na sinasagot niya si Bro Eli, no? At nag-subscribe ako kay Bro Windel. So, ko doon, nag-observe lang ako kung, kasi parang na-excite ako, simula nung napanood ko yung debate ni Father Darwin. So, doon talaga nagsimula na paulit-ulit kong pinanood yung live kasi hindi ko, yung debate kasi hindi ko nga matanggap. So, sandali lang.
baka maiyak. So yun, hindi ko kasi matanggap na, kasi ang kinakalakihan ko ay marami akong natutunan doon, like sa manggamot, at meron akong na-prove. So dati against talaga ako kay Father Darwin at saka kay Bro Wendell. So nag-observe ako sa kanilang live, hindi ako nag-comment hanggang sa yun talagang balik-balik yung occultism. So nagtanong ako kung ano yung gagawin doon, kasi may power talaga yun eh. Hanggang sa simula nung nag-comment ako, merong nag-invite sa akin, si Cecilia, hello, at saka kay Sis Flor. So, i-add nila ako sa isang group, sa isang GC na mga Katoliko, kaya lang hindi nila alam na hindi ako Katoliko. So sumabay-sabay lang ako sa kanila, meron silang dati, mga trivia, so sumasali-sali ako doon. Hanggang sa nabuo yung rosary. Sa madaling salita, si Sis Hannah, si Sis Josie, meron sila mga priority na yung kulang na yung time nila dito sa aming rosary. Dati hindi man ako marunong mag-rosary. So, nakiusap ako kay Sis Pili, kasi doon ko rin yan siya na kilala sa GC. Na sabi ko, tulungan niya akong mag-rosary at ipatuloy yung group. So hanggang ngayon nandyan yung grupo. So isa yan sa mga nakakatulong sa akin. So malaking bagay talaga ang rosary. So dapat lahat tayo ay mag-rosary. Sana ako nawala na. So yun nga, akala nila Katoliko ako. Tapos one time, pinalid nila ako. Tumawa pa sila kasi hindi ko makabigkas. Kasi dati, Latin yung prayer namin. So marami talaga ako pinag-aralan din. Kasi akala ko dati, yun ay galing sa Panginoon. So yun yung priority ko. Kahit nandito na ako sa Hong Kong, yun pa rin yung ginagawa ko. Kahit nag-rosary ako sa kanila, sa mga kasama ko dati na mga Katoliko, hindi nila alam, na hindi ako Katoliko. So may iba doon na nanghusga. So pasalamat ako sa kanya kasi nag-research, nag-aral yung paano magbigkas, lalo na sa Latin. So hindi nila alam na that time marami akong nilalabanan, Marami akong nilalabanan dahil habang sumasali ako sa kanila sa rosary, marami akong pinagdaanan tulad ng hindi ako makatulog, tapos kung makaidlip man ako, nalaglag ako sa kama, kaya magising ako, pinutulan ako ng liig. So, hindi nila yon kasi dati sa GC, ko yung parang pasaway, parang laging joke, yung iba na open pala. So, parang doon lang nila tinitingnan yung tao. So, okay lang din kasi doon may din yun, may kapit din sa akin yun kasi siguro kasama din naman yun sa proseso na maging strong ako. Tapos, nawala na ako. So, nung nandyan na nga ako sa prayer room. So, maraming salamat kay Sis Pili. Lagi niya ako binibigyan ng consecration prayer, So, ilang days yun? 30 days yata yun. So, mga 3 yata yun buwan. Or more than. Hindi pala, mga 5 siguro. So, habang ginagawa ko yun, tas rosary din. Kahit nahihirapan ako. Pero ginagawa ko pa rin yung rosary kasi parang may nakikita ako doong parang may buhay ba. So, dati kay Father Darwin at saka kay Bro Wendell, hindi talaga ako naniniwala sa kanila kasi nga marami akong na-prove sa aking sarili, So, 1%, meron naman, kailangan 1% na hindi rin ako nangarap na maging Katoliko ako kasi dati talagang nisip ko isa lang ang Diyos. Tapos, yung turo sa amin dati ng pastor namin, yung Katoliko yung nagpapatay kay Jesus, yung mga pari. So, si Father Darwin, nung nakita ko siya sa YouTube, naging idol ko siya kasi, kalmado siya, yung
tas Bisaya. So, parang na-proud ako sa kanya. Samantalang dati talagang ayoko sa mga pare kasi yun ang turo sa amin na sila ang nagpapatay kay Jesus. So, kaya lang ang advantage sa akin, nagsuri ako kung ano yung makikita ko, kung ano yung mga invitation, talagang sinusubukan ko, no? Tulad sa wala akong tiwala sa mga naririnig ko kay Father, tsaka kay Bro Wendell, pero sinubukan ko, no? Kaya yun din yung parang hamon sa akin. Hamon. So, nagpasalamat din ako doon sa mga kasama ko dati na sila din naging instrumento din sila, no? Sa kung saan ako ngayon sa aking conversion. So, kay Sis Florencia, in-invite niya ako sa isang channel, sa Pisma Plus channel. So, doon natuto akong mag-grocery. Tsaka mag-grocery. Sorry, natuto akong gumawa ng nilay sa mga sa gospel. So, sa 1 week, meron tayong 3 times na pagninilayan ng Ebanghelyo, no? Kaya lang, kasi dati, nag-aral ako ng Biblia, kaya lang, binababad namin yung paa namin sa tubig, tsaka isang kandila nandyan, tsaka bawal kaming kumain. So, paano nga naman kami matuto? So, dun, kung ano yung sasabihin ng pastor sa amin, na ganito, kung ito lang yung pag-aralan natin, isang verse, kung maipit kayo dito, kung ganito yung itanong ng kalaban, so dito tayo tatalon. So, yun yung mga pinag-aralan ko lang dati, no? Kaya alam ko itong si Scott na brainwash lang talaga. So, hindi ko naman alam dati na meron talagang tunay na tatag ng Panginoon na relihiyon at saka ito yung kanyang iniwan. Sana ako nawala na. So yun yung nung nandun ako habang nandyan ako sa police room, that time na day off, kay open na, hindi na lockdown. So yung kaibigan kong si Melody, binigyan niya ako ng part-time dito sa tapat namin na building. So, nag-part-time ako hanggang mga lang ako noon, mga 3 hours or 3 hours. Basta nakarating na ako ng park ng alas 2. So, that time, nagutom talaga ako. So, naghanap ako ng pagkain. Ay, hindi, nakaidlip pa pala ako noon. Tapos, yun, nagising ako kasi ang ingay may nagpatugtog. Tapos, naghanap ako ng pagkain kasi nagugutom ako. Kaya lang, hindi ko namalayan, no, na nandun na pala ako malapit sa sa Hongming Road. So, doon ako sa Taitong Road. Naglalakad ako papuntang Honglok Road. So, yung patawid na ako, Hongming Road na siya. So, yun, nang nakita ko yung babae, si Ate Lia, tumawid, kasi may stoplight doon, so pagbaba mo sa Hongming, tatlong tawid. So, nakita ko siya habang nag-stoplight, nakita ko siya na nagdala-dala siya ng puting tila. So, nagtanong ako sa kanya na sabi ko, ate, may simbahan ba dito? Tapos, sabi niya, nandyan, sama ka sa akin. Tapos yun, sabi ko, magkumpisal ako. Gusto ko magkumpisal, yung simbahan, yung nasa punto por punto. Tapos yun, sinama ako ni Ate Lia. Tapos, choir pala siya. So, dinala niya ako dun sa choir room nila. Nag-practice sila that time. So, yun, kinausap ako ni coordinator ni Ate Estela. Nasa ibang bansa na siya ngayon, no? Kinuha yata ng anak niya. Hanggang, sinama na ako ni Ate Joy kay Father Jerby kasi gusto ko talagang magkumpisal. So, yun, may interview naman at tinanong ako, hinahanap yung baptism. Tapos, yun, sabi ko Katoliko. So, yun, tinitingnan. Sabi, hindi naman yun Katoliko. So, kahit gustong-gusto ko magkumpisal, paano ko magkumpisal? May mga proseso. So, sabi, pag-isipan ko kung talagang gusto ko maging Katoliko, kung papasukin ko yung Katoliko.
Pero hindi ko namamalayan doon sa sarili ko na talagang gusto ko pala. Kahit dati, isa din ako sa mga nagbabatikos ng Katoliko. At isa din ako sa mga nagagalit. Pero nag-guide, salamat naman sa Diyos kasi nag-guide talaga ako kahit sa kabila man ng aking mga kasalanan, no? Nasaan ako? So, nandun na nga ako sa Phyllis room. At lumaki yung grupo, kaya lang dahil sa pride, nagkahiwalay. So, habang nagro-rosary ako kasi, ano na naman yun, no? Pandemic na naman yun. Parang yung pinasukan ko doon, nag-request kasi ako ng pare na Tagalog kasi gusto ko maunawaan, no? Kasi ako lang yung Katoliko sa amin. So, gusto ko maunawaan yung pag-aralan kong katikism kasi bago ako mabinyagan, kailangan mag-katikism muna ako, mag-aral muna ako ng katikism. No? So, inantay ko yung pare sa tulong ni Ate Joy. Inantay namin yung pare si Father Jasper. Batangas yata si Father, taga Batangas o taga Laguna. At ngayon nasa Macau siya na-assign. So, I miss you, Father. So, kahit nandyan ako sa Phyllis room, pinagpatuloy ko yung rosary kahit marami akong mga sugat, yung sabi nga ng amo ko na ano daw nangyari sa katawan ko kasi marami talagang sugat-sugat. So dati ang kinakausap ko lang si Bro Gavin, yan ay tumutulong din sa akin, no? Paano ako natuto. So, nasaan ako? So, yun, nagkahiwala yung, nung wala ng time nga yung si Sana, nag-chat ako kay Sis Feeling na ipagpatuloy yung rosary. So, yun na, doon na yung parang pinuputol na yung liig ko. Hindi ako makakatulog. So, habang nanonood nga ako ng punto por punto, yung mga sinasabi ni Father Darwin na magkumpisal kasi may sakrament. So, isipin nyo ha, dati galit ako sa pare kasi sila yung, pare ng Katoliko ha, kasi dati may pare din kami. So, pare yung Katoliko ang nagpapatay kay Jesus Christ. So, yun yung, kaya ako may galit, no? Pero, nung sabi ni Father Darwin na may sakrament tayo na kailangan talaga natin magkumpisal. So, alam ko yung ginagawa ko, nagpalaglag ako ng kulam, mga ritual. So, talagang gusto kong magkumpisal. So, yun yung isa din talaga si Father Darwin, siya yung dahilan, no? Na gusto kong magkumpisal kasi ang laki talaga ng kasalanan ko. Nag-live-in ako na yung kasal pala ay sakramento. So, ang laki talaga ng kasalanan ko, no? So, nung last year, nakatanggap ako ng baptism, confirmation, at first communion. So, wow, no? Napaka-blessing, napaka-swerte ko naman, no? Napaka-swerte ko pa rin. Kasi, sa kabila man ng aking mga kasalanan, kasi hindi pala yun tama, yung mangkulam ka. Akala ko dati yung power ko ay bigay yun ni Lord kasi nakapagpagaling din ako. So, akala ko yun ay galing sa Panginoon. So, nung nabinyagan na ako, nag-serve ako dyan as choir dito sa St. Peter and Paul sa Hong Kong. So, kasalukuyan nandito ako ngayon sa Hong Kong, nagtatrabaho as kunyang. Hello sa mga kunyang dyan. At saka sana ako. Nung after binyag ko, nung ibibinyagan, i-share ko pala yung darating na yung bibinyagan na ako. Yung bibinyag, bali, magsimula na sa Lunes hanggang next Sunday na talaga yung binyag ko. So, that time, mas nakapokus ako doon sa iniisip ko kasi parang ayaw kong ituloy. Ayaw kong magpabinyag kasi baka mahimatay ako sa loob. Parang natatakot ako.
kalimutan ko nang mag-prayer. Ganyan. Tapos iniisip ko na lang kung ano yung mangyayari, doon ako nakapokus. So, ang nangyari nga, Sabado na, tapos kinabukasan na yung binyag. So, that time, takot pa rin ako talaga. Takot ako na matuloy yung pupunta ako sa simbahan. Kasi iniisip ko ay punta na lang ako sa beach. Kaya lang, mas nananaig sa akin yung konsensya. Kasi yung mga nagantay na sila, tsaka anong sasabihin ng Father. So kahit natakot ako, hindi ako nagpapalata, Tapos, nung dadun ako sa loob, papasok ko nga sa choir room, nila ako, inayusan, binihisan. So, inasikaso ako ng choir group, member. Then, yung ninang ko, na si Ninang Heaven, siya yung naging ninang ko dito. At siya yung nagtugtog, that time, na inayusan nila ako, at si Ate Joy, yung conductor sa kanta. So, that time talaga, doon ako naiyak. Kasi, akala ko yung paa ko hindi makarating doon kasi takot nga ako, diba? Takot akong mabinyagan. So, doon na, umiyak ako kasi yung feeling ko doon, parang ito yung hinahanap ko. Yun bang yung presensya ng Diyos na nandyan? Tapos, doon mo na, na may nagmamahal sa'yo. Yun. Tapos, ayun. Tapos, oras na nga ng binyag. So, yun, pa rin ako, natatakot pa rin ako, tapos sinantay kong darating si Sis Philly. So, hindi naman ako nagpalata sa ninang ko, baka makurot ako. So, yun sa madaling salita, yun nabinyag na Tapos, 3 kasi kami, isa yung isang baby, tsaka 2 kami, ni Ate Jo. So, yung ako na yung binyagan, basang-basa talaga ako ng tubig, Kasi Ate Jo, hindi. Kaya sabi ko, marami siguro akong kasalanan talaga. Tapos, nung, nasabi ni Father sa akin, take up your cross. So, yun yung nakalimutan ko, Kasi after ng binyag, may malaki akong problema. Naka-receive ako ng balita na pinakulong yung father ko. So, that time, talagang balisa na ako, nakalimutan ko na naman mag-prayer. Bumabalik ako, nagagalit ako, yung gusto kong magiganti. Umabot kami sa tulpo, ang dami kong inaaway. So, nawala na naman ako sa direksyon, Kasi, siyempre, papa mo yun, tsaka biglaan. Tapos, that time, yung gusto kong, yung parang sinisisi ko yung sarili ko na sana hindi na lang ako nagkatoliko kasi naiwan ko sila kasi ako lang yung naging katoliko pa sa amin. So, sana magkaroon naman ng katoliko at mag-convert yung pamilya ko. So, yun yung nakalimutan ko, At, nung malapit na nga si Papa yung may nabubuhayan na kami ba, na madismiss na. Kasi wala namang sapat na ebidensya, yung nagkaso sa kanya. So, yung nag-file ng kaso ay isang sundalo, na parang hindi yan sa kanila allowed. Sabi, yung papa ko ay nag-ambos ng isang batalyon na sundalo. Diba? Ang saklap. So, since kilala ko yung father ko, kahit mahirap kami, wala talagang record sa barangay yun. May record pa ako kasi lagi akong, hindi ako nagpapatalo pagka inaaway ako. So, sambunutan yan. Tapos, saan na ba ako? So, yun na, after binyag, tapos, wala na ako. So, sa mga dati sa akin, yung nag-down sa akin, lalo na sa nagpakulong sa father ko, kilala kita, pinagdasal na lang kita. At saka, sorry din kasi dati, punong-puno ako ng galit sa'yo. Nagpasalamat ako kasi dahil doon sa nangyari sa father ko, talagang maraming aral akong nakukuha, tsaka naging strong ako. Tsaka doon ko napatunayan na mahina pala ako talaga. So yun nangyayari na yun, isang proseso lang din yun ni Lord. Siguro sinubukan talaga ako kung talagang sinasabuhay ko na ba yung pinasukan ko, So yun ang pagkakamali ko na nagkumpisal na naman ako. So
So, ang kasalanan talaga, kumakapit talaga sa ating mga buto, no? Kasi kahit ako, ngayon, alam nyo ba ngayon na imbis lagi na akong mag-prayer, lagi akong mag-rosary, ang dami-daming mga tentasyon. So, dati hindi naman ganun yung tentasyon. Nagkasala ako dati kasi sa mga ginagawa ko. Pero ngayon, parang pusa siyang nandyan. So, talagang maingat, no? Kasi ngayon, inaatake pa rin ako ngayon, lalo na sa pamilya ko. Minsan nagkakasagutan kami sa mga pamananampalataya kasi kung ano yung tulad din sa akin dati, kung ano yung nandyan, ano yung natutunan ko. So sabi ko, isa lang naman ang Panginoon. So yung Panginoon na lang ang husga sa akin. Ganon. Tapos, ano ba? So no, yun na. Yung na-dismiss na yung father ko, so doon na naman ako umiyak, no? Kasi naalala ko yung sabi ni father sa akin na take up your cross. So yan talaga yung nakalimutan ko. Na hanggang ngayon, nahingi pa rin ako ng tawad. Kasi hindi ko na paninindigan. So, salamat kay Ate Joy na nag-advise, no? Na sana yung sa buhay ko rin yung binyag. Tsaka kay Ninang na nandyan palagi sa akin at naging nanay ko dito. So, silang dalawa yon, si Ate Joy at saka si Ninang. So, yung dati, ayaw ko sa nung pumasok ako sa Katoliko minsan, nakikita ko yung, di ba, yung picture ni Jesus. Iba yung tingin ko dyan dati. Para mas saniban ako. Tapos iba talaga yung sa akin, impact. So, kahit nandun ka sa loob, sasama kasi kami dati sa tita ko. Tapos, parang gusto mong tumakbo kasi parang mahimatay ka doon sa loob ng simbahan. So, hindi naman ako seryoso dati. So, na lang, ang mga natutunan ko sa mga pinagdadaanan ko lahat, kailangan talaga natin unahin yung Diyos bago tayo mangarap. Kasi nga, without God, we are nothing. Tulad sa akin, no? Kahit talagang sinubukan ko, may tiwala ako sa sarili ko eh. Independent ako. Sinubukan ko lahat kahit papasok ako sa bar. Pero pala yun, yun ay kung hindi yun gusto ng Diyos, mapapahamak ka talaga doon. So dati, hirap sa akin yung magpatawad, no? Sobrang hirap sa akin. At gusto ko lang dati yung yumaman ako, yung magkaroon ako ng sapat na business. Ganyan lang ako dati. So yun yung mga priority ko. Hanggang sa yun din yung nagdala sa akin sa kapahamakan. So kailangan talaga natin na magpatawad at saka tanggapin yung kasi dati hindi ko matanggap yung nangyari sa akin. Hindi ko matanggap yon na yung galit na lang ang namumuo sa akin. So yun din yung nagpapahamak sa akin. Kaya kailangan hindi talaga natin hayaan na hilahin tayo ng kalaban. At saka sa mga protestante ngayon na sana magsuri tayo tulad sa akin, no? Na kahit against ako dati kay Father, talagang binigyan ko ng time. Yung na-confuse ako, tapos research ko at tinitingnan ko kung yung bakit ganito yung sabi niya. Kasi yung napag-aralan ko sa namin, sa religion namin, hindi naman ganyan. So, mahirap yun mahirap sa akin yun kasi kahit nakikita ko na parang tama si Father, pero yung kinakalikihan mo na yun talaga yung sa tingin mo'y tama, tsaka may proof ka dun. So, ang hirap yun i-balance. Kaya para akong pariwara, no? So, teka lang kasi na kaya ayaw ko sanang umiyak kasi sinisipon ako pag umiyak ako. So, sa mga dati, yung mga nag-down sa akin, nagpapasalamat din ako sa kanila, no? Kasi, naging din sila naging, sila din yung dahilan kung bakit ako naging matatag
at nagpatuloy, no? Nagpatuloy sa pagtitiwala na mahahanap ko rin yung hinahanap ko. So yung nung yun na nga, yung inayusan nila ako, doon ko na naramdaman o nakikita yung matagal ko nang hinahanap nung galing pa ako sa pagkabata. So yun pala yun, si Jesus Christ pala yun, no? So kailangan natin ng baptism at sumunod tayo sa sakramento. So yun yung nangyari sa akin, na sana yung mga protestante ngayon na bumabati ko sa Katoliko, sana may nakukuha din kayong aral yung sa aking pinagdaanan, na isa din ako sa mga bumabatikos nga, no? So dapat instead na hindi natin maunawaan, sa mga hindi natin naunawaan, dapat pag-aralan na lang natin, no? At saka naintindihan ko naman yung iba na mahirap pag nandyan ka na sa religion, mahirap ka nang lumabas. Pero may free will naman tayo, no? So hanapin talaga natin yung katotohanan, yung may authority. So yung Katoliko lang yung may authority, no? Tsaka magsuri tayo sa founder, no? Tulad sa akin, na yung debate ni Father Darwin tsaka ni Sir Parva, isa din yun, no? Isa din yun sa dahilan na na-convert ako. So siguro mga 100 times ko yun balik-balik, no? Kasi hindi nga ako maniwala. Kaya pagdasal na lang natin yung mga nasa kaibang ibayo natin, kasi baka tulad din sila sa akin dati, no, na hindi alam na may tunay. Tsaka naintindihan ko yan sila kasi yun yung turo nga ng tagapagturo nila ay yung Katoliko, binabago yung aral, ginawang mga Diyos ang si Mama Mary, lalo na kay Mama Mary. So paratang yan, tulad sa akin dati, no, na puro ako paratang, na doon na lang umiikot yung buhay ko, lalo na may makausap kang ibang religion. So yun, dapat magsuri po tayo, no, kasi meron naman tayong mga cellphone. Sa amin dati wala kaming cellphone. Tsaka ang advantage talaga sa makinig ka lang sa pastor mo, tsaka mag-aaral ka, malaking tulong ang mag-aaral. Kasi kung sa pastor ka lang makinig, may limitasyon lang. So kung magpa-brainwash ka talaga, ay kawawa ka talaga, no? So ikaw, Scott, nanawagan talaga ako sa iyo na sana magsuri ka, tsaka wag mong questionin yung aral ng Katoliko. Yes. So yun lang po ang aking kasi nung nakaraang live ko nga, nandun pala sa YouTube. So maraming kulang yun. Kaya inulit ko po, no. So dati yun nakakasama talaga sa atin ang pera. Kasi dati gusto ko lang ng pera, so marami akong mga sinusubukan na nagpapahamak sa akin, no. Saka sana magkaroon ng Katoliko sa amin, kasi kadalasan doon yung mga pumupunta doon, mga pastor. So isa din ako dati sa yung namimigay, yung bumibilang ng bata, kasi may mga international na mag-support sa amin. So dati mahirap sa probinsya so kung saan ka malibre, doon ka. So doon bigyan ka lang ng noodles, bigas, so sasama ka na sa kanilang relihiyon. So sana talaga po yung magkano tayo ng evangelical, no, ma-evangelize natin yung mga sa bukid-bukid, kasi kawawa din sila na yung yung hanggang dun lang yung nila alam. So dapat bago man mawala, makikilala mo na nila yung tunay, at saka makasunod sa tamang aral. Yan si Scott ay ganyan ako dati balimbing, no. So naawa din ako sa kanya. Kaya ipagdasal natin yung mga protestante, no. Yung sa pamilya ko naman, sa angkan ko, hindi naman sila ganyan ka worse. So yun yung paniniwala nila, yung tulad din sa akin dati.
na ano sila ngayon, PKB. So dati, yung ID namin sa PKB, ano siya, 2 years yata yun, ma-expired, so may expiration. Tsaka dati, muntik na akong mag-madre sa PKB. So yun na yung naiisip ko. So yan, na iwasan natin yung, kasi marami din mga Katoliko, yung tulad din sa tita ko na kahit nasa Katoliko siya, na gano'n siya yung naniniwala sa mga albularyo. So, yung mama ko, nanggagamot, so albularyo na rin yun. Yung papa ko, meron silang mga habak, mga sister ko. Yun yung yun yung mahirap na nilalabanan ko kasi kung hindi ako matatag sa pagdarasal, talagang mahila ako sa mga retaliation. So dati, yun nga yung nangyari sa akin. Nawala na naman ako sa direksyon. At saka hindi ko na sa buhay yung pinasukan ko at yung tinanggap kong binyag. So, yun lamang ang aking mahaba na sinabi ko. So, nais ko munang magpasalamat pala kay Father Darwin, no? Sa punto por punto talaga. Kasi dyan ako, yan yung na-discover ko na nakikita ko yung hinahanap ko noon. Diyan ko nakita si Father Darwin, si Bro Windel, dati yan sila Bro Romel Palma, at saka sa PESMA Plus po, no? Yung member dyan, nasa iba't ibang bansa po. So, isa din ako sa naimbitahan dyan at nandyan ako lagi. May rosary dyan at merong, yun, pagninilay sa Ebanghelyo yun. So, welcome ang lahat, no? Kasi mas maganda talaga yung mabahagi natin yung gospel. At saka, sa mga experience din natin, siyempre parang ma-inspired ka rin. At saka, siyempre para sa Diyos. So, magpasalamat ako kay, nilista ko, baka kalimutan ko, kay Bro Gaben, na talagang, marami akong natutunan sa kanya kasi siya yung hindi ko alam yung mga verses, hindi ko alam yung mga sagot dun sa search ko. So, siya yung laging nandyan. Kay Sis Philly na talagang na-guide sa akin na patuloy na mag-rosary. At saka binigyan niya ako ng prayer na mga protection prayer, mga consecration prayer. At saka yun, kay Bro Windel, kay Bro Romel Palma, kasi dati kasama ko rin yan sa PESMA. Tsaka kay Bro Rex po, no, sa PESMA, kasama ko yan siya sa PESMA. Kay Bro Yor, at saka kay Tatay Ted, na siya yung nagsimula sa PESMA. Then, kay Sis Florencia, na siya yung nag-invite sa akin na makapasok ako dun sa GC nila. So, siya yung nakadiscover sa akin sa punto por punto, na nung simula nung nag-comment ako, yun, invite niya ako sa GC. So, doon na ako nakapasok sa Rosary. At saka, invited kayong lahat, no, sa meron kaming prayer warriors, yun yung Pelis Room na guided ni Sis Philly, no. So, grabe talaga yan si Sis Philly mag-prayer. Hindi yan siya kumakain pagka meron niyang hinihingi at laging mag-prayer. So, sa mga nagpapamisa, nobina, no? Pwede kayong sa amin, magpasa ng mga pangalan kung sino yung ipagdasal ay gustong ipagdasal. So, sa mga gustong sa mga hindi nakaintindi sa Eucharistia, pag-aralan po natin yan kasi dati ayaw ko ng Eucharistia kasi parang nandidiri ako na syempre ito yung dugo at katawan ni Kristo. Parang parang pinapatay ko lagi si Jesus sa every Sunday. So yun, ayaw ko yan dati. Pero ngayon, gusto ko, makareceive ako every Sunday. So diba, tingnan mo meron na At saka sana yung sharing ko ngayon, sana mayroon ding yung naging aral din po sa inyo, no, na magsuri tayo lagi. Huwag tayong mag-focus lang sa ating religion ngayon, sa pastor natin. No? Tsaka huwag tayong sumuko. Tulad sa akin, lahat ng invitasyon pinapasukan ko,
At lahat ng mga group. So nung nandito ako sa Hong Kong, pumapasok ako sa INC sa mga yung kay Kibuloy. So dati may gagawin kami na yung mamimigay ng sobre. So ayaw ko yun, no? Ayaw ko yun kasi baka wala akong time, baka maliit ako. So yun, born again. To, kanta-kanta kami, Christian. Yan, so wala pa rin. Hanggang sa yun nga, na-discover na ko ang Katoliko na yun yung nagsimula sa kumpisal. Kasi yun nga, sabi ni Father Darwin sa yung sakramen, kahit makasalanan tayo, pero yung sakramen talaga yung kailangan natin para maging connection sa Diyos. Ulit, no? Kaya lang may proseso ako kasi hindi ako Katoliko. So talagang nasad ako noon kasi bakit gusto ko na nga ngayon. So may ganyan akong attitude. So kailangan talaga bawat desisyon, pag-iisipan. Kasi yung natutunan ko sa akin, lang ako dati, kung ano yung gusto ko, try ko yan, magagawa ko yan, ganyan. Yung wala talaga akong blessing na makukuha galing sa Diyos. Tsaka yung mga ko dati, hindi ko alam na may tunay. So kung ano yung napag-aralan ko doon sa sulpot pa ako, wala akong idea doon na may tunay na religion at saka may piki. So yun lang, sumusunod lang ako din sa mga nagturo sa amin. So mahirap yun. Nung naging Katoliko na ako hanggang ngayon, alam nyo ba nung last live ko na nag-share ako sinare ko yung occultism. So, ginagambala nila ako sa gabi. So, nakikita ko pa rin yung tao dito na dumadalaw siya, no? Kasi yung amo ko rin minsan, may siya. Yung may ritual, yung yung mami ni ma'am. So, kailangan mo talaga, mahirap labanan, no? Kasi, lalo na ikaw lang isa, tsaka lalo na mas malakas sila eh. So, yun ang parang ginagambala ako nung binuking ko yung mga occultism. So, yun, ang mga napag-aralan ko dati, ang hirap kalimutan. Yung memorize mo yung Latin, memorize mo yung yung mga power na yun. Mahirap siya i-balance. Kaya grabe talaga yung naranasan ko na parang masasaniban ako, parang mawawala ako, parang pag naglalakad ako, parang hindi ko maramdaman, no? Nakaapak ako sa nilalakaran ko. At saka yung ulo ko, parang may mga apoy, mga ganyan. Tsaka parang nasusunog yung katawan ko. So grabe talaga, no? Kaya nagpasalamat ako sa prayer group. Ang rosary po talaga yung nag-guide. Isa din sa mga dahilan, no? Sa how I become a Catholic. Yung Katoliko. Kaya hanggang ngayon po, palagi akong nangihingi kay Mama Mary ng prayer na pagdasal niya ako, lalo na sa aking pamilya at sa aking anak. Yung pamilya ko hindi okay. So siguro isa din yan sa mga kailangan kong ipagdasal. So yun lamang po, no? Hanggang dito na lang muna ang aking sharing how I become a Catholic. So God bless us all. Lagi tayong manalangin, panalangin ng lahat, lalo na sa ating mga kapwa na nasa ibang pananampalataya. Na patuloy na tumitilig sa atin kahit di naman nila naunawaan. So kailangan natin ng pasensya kasi baka hindi tulad sila dati sa akin na walang alam. So, yan, lalo na kay Scott, no? Ipagdasal natin si Scott. Kasi siya, ganyan ako dati, yung ipagpatuloy ko talaga kung ano yung nandyan. Kasi, namamagitan dyan yung pride. So, mahirap talaga yung pride kalabanin, no? Yan. So, sana si Scott ay maging Katoliko tulad ko. So, sana sa pag-uwi ko, makonvert ko yung anak ko. At maging okay kami nung partner ko. Yun ang pinagdasal ko. Tsaka yung makonvert yung pamilya ko. At tsaka magkaroon ng Katoliko sa aming lugar. Yes. Kasi matanda na yung mama at papa ko.
So, yung papa ko ngayon, gusto ko siya i-congratulate. Advance, no? Running siya kapitan. So, sana manalo para hindi mahirap tayong evangelize doon. Kasi bukid yung bahay namin, no? Sa baryo mismo. So, shout out ko muna si bro. Dito ako sa magsimula. Hindi ko na makita yung iba, ha? Si bro Bong. So, yan sila. Kasama ko yan dati sa prayer. Tapos, gumawa sila ng ibang grupo nila. No? Kasi maingay daw yung grupo namin. Marami kaming invite. Merong syempre, hindi natin kilala yung iba. So, invite lang kami ng invite dati. Invite lang kami. Hanggang sa yung mga invite namin, maingay. Tsaka, naintindihan naman namin sila kasi ayaw din nila na maingay. So, shout out kay Bro Bong, no? Sana magkaisa naman tayo. Bong, yun nga. Sana magkaisa tayo muli, no? Para sama-sama tayong magdasal. Si Bro Berhil, si Kevin. Hello sa lahat. Kay Ma'am ba yan? Sir, here. Wala. Kay Ma'am Angela po, hello. Kay Isyot. Yan, silingan na nako, no? Silingan. Kay Ma'am Salin, hi Ma'am Salin. Kay Sir Jonel. Kay kay Sir Japet. Kay Bro Jonrel, hello. Yan. Yan, kasama namin yan. Lagi ako in-invite yan sa debate. Makikinig. Yan, kaibigan ko si Bing, si Dolores, no? Si Oliver, si Philly, maraming salamat sa iyo. Tsaka kay Aranois, kay Ninang ko, no, na naging nanay ko dito. At tsaka, sana yun? Kay Ate Joy, no? Na siya yung sumama sa akin kay Father, siya nag-guide sa akin doon. Kay, sino pa ba? Kay Sir, kay Sir, kulang ako kung wala ka. Ang ganda ng pangalan niya dyan. So, sa mga hindi ko na-replyan sa messenger nakaraan, hindi talaga ako message kasi na-ban ang messenger ko. So, hindi ako mataray, ha? Sabi nila, mataray ako. Kasi hindi ako nag-reply. So, hindi ako maka-reply nga dahil. At saka dito kay Prince Dominic. No, kasama ko yan siya. Grabe yan mga asal. Yeah, mababarang dati. Tatlo yung gibarang ko, no? Pero ako yung nag-suffer. So, wag nyo akong gayahin. No? Sa mga nakikinig sa akin, wag nyo gayahin kasi kayo din magsasuffer. At saka hindi yun sa Diyos. Sa kalaban yun. So, demonyo yun, no? Ay, kay Bro Ron. Ano pa ba? At saka kay Ma'am Melody. So, si Melody yung nagtulong sa akin kung kaya ako nandito sa amo ko na to. So, mabait yung amo ko na to. Wala akong masyadong trabaho. Ayan. So, talaga, yung nangyari sa akin, naging din yun, naging blessing. Blessing din yun sa akin kasi kahit grabe ang pinagdaanan ko, sikot-sikot, talon, ganun. Isa din yun sa nagbigay sa akin ng lakas. Yun, blessing pa rin. Mana ako sa iyo, Ninang. So, wala, hindi na ako nang kulang. Hindi na. Dati yon. Kasi parang feeling ko nandyan sa akin yung power, nandyan sa akin yung Diyos. So talagang feeling ko kasama ko yung Diyos at saka yung natutunan ko, inisip ko yun ay galing sa Diyos. So yun yung mga mali pala. So maraming ganyan, no, sa probinsya. At saka dati kasi 2 beses na ako muntik mamatay, no? Tapos ang nakapagpagaling sa akin ay isang albularyo.
So, minsan, nagkasagutan kami ng kapatid ko. Yun, sabi niya, ikaw nga, di ba, yung nagdugtong sa'yo, sa buhay mo ay isang albularyo. Kasi yung albularyo na yun talaga yung, ano yun sa amin, sikat yun sa amin kasi namamatay na daw yun siya, tapos nabuhay. Bahala-hala. Yeah. Kalang kayo. So, yun yung minsan, nagtatalo kami ng sister ko. So, minsan lang kasi, nakikinig din naman sila sa akin, at saka, talagang, may bunga yun, may bunga kasi, yung anak ko, lagi siya ng grocery, so nakaka-proud. At saka yung, sister ko, nagtatanong siya sa akin, paano mag-grocery. So, nag-grocery na sila ngayon. Ganyan lang yung buhay. So, huwag tayong sumuko habang buhay may pag-asa. Tsaka, sa mga nakikinig ha, yung gawain ko dati, huwag nyo naman pong gayahin. Kasi wala akong idea noon. At saka yun lang talaga yung, may tagapagturo kasi kami dati. So, kahit nagbabasa ako ng Biblia, bawal kaming kumain. Ibababad mo yung paa mo para hindi ka maantok. Kasi dati antukin ako. So yun, parang natuliling na ako. So kailangan, pag nag-aaral tayo ng Biblia pala, sundin natin yung magisterium natin kasi may tradition tayo sinusunod, no? So mali pala yung kung saan ako nanggaling. Mali yun. Pero nagpasalamat pa rin ako kasi sa kabila ng kahit napasukan ko yun, kahit kasalanan ko kasi hindi ako nagsuri muna, yun din yung dahilan na naging Katoliko ako kasi si Bro Wendell yung laging ng occultism, lagi niyang ginatapik yan. No, so galing din dahil sa kapangyarihan ko dati sa pamamagitan ng yan nga, occultism, kulto ako dati. So kahit sa pamamagitan man nun, kahit naging kulto ako, so doon ko pa rin na-discover yung Katoliko dahil din sa naging kulto ako na hindi ko matanggap yun, no? Hindi ko matanggap talaga kasi ang iniisip ko ay sa Diyos. Pero yung 1% na paniniwala ko kay Bro Wendell, kay Father Darwin, yun ay sinubukan ko siya. So sinubukan ko, so talagang wag tayong kung ano yung kailangan natin pag-aralan. So yan, nagre-react na naman si Scott. No, ganyan din ako, hindi ako nagpapatalo. Hello kay Sis Philly, kay Bro Charlie. No, welcome kayo na sumali sa aming prayer group sa Prisma Plus at saka sa natin sa Phyllis Room sa Prayer Warriors. Udalsal natin yung Israel. So yun lang ha, wag niyo akong gayahin, no? Kung ano yung mga nagawa ko dati, pinagsisihan ko na yon. Dahil din doon, kaya ako naging Katoliko. Kay Bro Jose, kay Bro John Ray, Scott, Scott, magkatoliko ka na. Kay Trujillo, hello. Igagaw. So, muna, sana may kukuha kayong aral. At saka talagang wag nyo akong gayahin. Sunod tayo sa aral na yung totoong aral. Yung may authority. No? Saka iwasan natin yung Bible alone, Scott. Yung Bible alone talaga yung papatay sa'yo. Tulad sa akin dati, no? Na napahamak ako kasi kung ano yung binabasa ko, yun yung paniniwalaan ko. So, kailangan pala maniwala tayo sa may authority. So, wala tayong karapatan, no, na Bible alone. Kasi walang blessing yan galing sa Diyos.
Yan, wala yan si Scott. So dito na, papatayin ko na ang aking, dito na, puputulin, papatayin. Puputulin ko na ang aking, may nakalimutan pa ba ako? Puputulin ko na ang aking, ito na lang muna yung hindi na ako nagpa-interview sa PPP. Sa live na lang kasi masig manervyos ko dito. So, sa mga kasi nasabi ko kanina, nagpalaglag ako. Wag nyo akong gayahin. Kasi hindi talaga natanggal yung bata eh. At saka, siya ngayon? Sobrang talino. So hanggang ngayon, parang nasasampal pa rin ako sa mga ginagawa ko noon. No, nung kinder nga siya, honor siya. Kaya grabe, parang hindi ko, yun. Hindi ako nakaakyat doon sa stage. So lagi nandun dati yung tita ko. At magpasalamat ako sa lola ko at saka sa tita ko na tumulong ngayon sa father ko. Kahit iba yung nila, yung lola ko naging siya naging MCGI. So ipagdasal ko na lang yung lola ko. Ayaw kong husgahan, no. Yun yung nagpalaki sa akin. Pero hindi naman ako lumaki. Panganay ako pero parang ako yung pinakamaliit. So yun lang, maraming salamat, no, Scott, magbago ka na, magkatikisim ka para maintindihan mo yung yung aral. O yan kasi, alam mo, yan yung turo sa amin dati na ang nagpapatay kay Jesus ay ay katolikong pari. Yes. At saka makikita nyo doon sa palabas yung The Bible. Kung ka talaga, kung inosente ka, gyud, ay talaga, hindi mo makita mo doon na mga pari talaga yung pumapatay. So, kailangan talaga na mas palawakan sana natin yung pag-evangelize natin sa mga bukid-bukid. Kasi maraming ngayon, maraming henerasyon ngayon na nag-aaral na tuloy sila na magiging pastor. So, hindi nalabas na sa, nawala na yung katotohanan. Kasi iba yung pastor pag nagtuturo yun sa inyo, sa atin. Iba, talagang gagawin nila yung best nila. Tsaka pag na-brainwash ka na, ang hirap na yung aalisan mo. Mahirap na yun. So, kailan talaga magsuri sa mga gagawin natin, magsuri tayo. At lalo na dito sa ating pananampalataya. No? Kasi ito talaga yung doon tayo papunta eh. So, yun ang alam mo, Scott, yung rosary yung nakatulong sa akin. Yes, rosary din yung yung katulong sa akin sa pagpipray ko sa father ko. Tsaka kasi si Mama Mary ang tagapamagitan natin sa ating mga prayer. So talagang malaking bagay sa atin ang rosary. Kaya Scott, mag-rosary ka. Sama ka sa akin, mag-rosary ka. Yeah. So sa Pilis Row, meron tayong morning prayer. At saka 12 noon, meron tayong Angelus. And then 3 p.m., merong Divine Mercy and Dinubina. So tuloy-tuloy na yan. Sa alas 6 naman ng hapon, meron na namang Angelus. Then, sa alas 6 naman ng hapon, meron na namang Angelus. Then, continue na yan sa Rosary. So, mga 11 na naman, 11 p.m., meron na naman tayong Rosary sa ating PESMA Plus. So, sa mga available dyan, 11 p.m. in the Philippines, parehas lang tayo ng time dito sa Hong Kong. So, para din naman sa atin yan, na wag nating sayanging mag-prayer. Tulad sa akin, kahit hindi ko naintindihan, kahit marami akong mga retaliation na grabe, yung napuno na ako ng mga sugat sa katawan, hindi na ako makakatulog. Kung makaidlip man, magising ako na naputol na daw yung liig ko. Tsaka nakikita ko dito, may tao, may yung sinasakal ako. Pag may kuha ako ng tubig, parang may sa akin, yung bumubulong, parang may nangbabato. Yung mga ganyan yung naranasan ko noon. So dahil sa pamamagitan talaga ng rosary, galit yung kalaban dyan. So tingnan mo yung mga protestante ngayon, galit sila kay Mama Mary. So hindi namin Diyos ginawang Diyos si Mary.
we adore God alone lang talaga. Then, si Mama Mary lang ang tagapamagitan. Since nasa langit siya, mabilis tayong marinig ng Diyos. Kasi dahil tayo makasalanan, siguro hindi tayo priority. So, sabihin na naman ni Scott ngayon, na saan mabasa na nandun si Mary sa langit. So, ganyan sila depensa sa kanilang yung mga akusasyon nila. So, lagi na lang yan sila akusasyon, walang matibay na ebidensya. Dahil nga, piki. Yan. Scott, magkatoliko ka na, magpa-deliverance ka kay Father Darwin. Yes. At saka yung sakrament natin, talaga malaking tulong sa kaligtasan. Yung gusto mapunta sa langit, magkatoliko tayo. Yan. Magrosary tayo kung gusto tayo mapunta sa langit. Tanggapin natin yung Eucharistia. Tanggapin natin si Kristo. Kasi yung iba, tinanggap, nandito na si Kristo. Ligtas na kami. So hanggang salita lang sila kasi wala sa gawa. So, kailangan pagtatrabahuan din natin yung kaligtasan natin. Tulad na lang ng pagtanggap natin sa Eucharistia at pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. So, nung hindi pa ako Katoliko, maraming hindi nakakaalam talaga na hindi ako Katoliko. Kasi parang lang ako dati nag-observe. Tsaka sa iba, nagpakilala na rin akong Katoliko. Para hindi halata. So, wala talaga akong balak dati na magkatoliko. So, dahil sa kumpisal, sa sakrament, doon ako dinala sa kumpisal. So, ngayon ako may makasalanan, so kailangan ko ng kumpisal. So, may proseso hanggang, yun yung story how I become a Catholic. So, Scott, magrosary ka. Gawin natin yung cares, yung, confession, no? At saka, adoration, tsaka rosary. So, nandyan talaga yung rosary sa cares. Then, Eucharistia, tsaka yung sacrament. So, 3 yan, no? Ay, 5. So, kailangan natin yung pangatlo din, no? Katoliko. So, yun ang nagawa ko dati, rosary lang. Kasi, yung sa kumpisal, hindi ako pwede. Sa adoration naman, takot naman ako dun sa altar. So, doon sa rosary kahit marami akong mga retaliation. Tsaka sa Eucharistia naman, hindi ako pwede. Yan. Then, sacrament, dahil hindi man ako kasal sa simbahan, pinagdasal pa rin ngayon, no, na maayos yan. Oo nga, hindi. Si Bro Jose. Yan, si Bro Jose, kasama ko yan sa prayer. Dito ko yan sila nakilala sa Rosary group. So, dito ako marami akong nakilala dyan sa prayer. Dito ko yan sila nakilala sa Rosary group. So, dito ako marami akong nakilala dyan na nahirapan sa kalisod. So, marami akong nakilala dito. At yun ang nagdala sa akin na mapunta ako sa Katoliko. Yan. Yun. At saka ipagdasal natin ng isa't isa. Lalo na dito kay Scott. So, yun lang po ang aking oo nga, Scott. Ay, Bro Jose. At puputulon ko na ang aking live. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag niyo akong gayahin, ha. Baka din kayo. Sa mga bata dyan, i-guide ng mga magulang sana na hindi ako matularan. So, kailangan ng prayer sa isa't isa. Oo nga. Hindi nila alam kasi dati. Kaya nung pinalid ako ng rosary, hindi ako marunong. So, natawa sila, no? Tsaka, sumali pa ako dati sa yung grupo namin na yun. Kasi dahil na wala na si Sisana, tsaka may priority na si Sis Josie.
So, wala na. Ako na lang yung gustong mag-rosary kahit hindi ako marunong. So, sabi nga ni Sis Philly, hindi nila alam na yung nakabuo ng rosary ay, yung gustong mag-rosary ay hindi Katoliko. So, ako yon ang sinasabi niya. Kasi hindi ako Katoliko, pero gusto ko mag-rosary. Dati naman, nagro-rosary naman ako 6 p.m. at saka 3 a.m. Kailang Latin yon. So, sa sipag ko na yon, talagang nag-guide na rin ako ni Lord na hindi niya ako pinabayaan kahit pumasok ako sa iba't ibang religion. Pero ano lang, yung parang yun siguro yung proseso kasi lahat nga ay sinusubukan ko dahil dahil may kulang sa aking puso. So, si Jesus pala yun, yung Eucharistia na ayaw ko dati, no? So, Scott, kailangan natin kumpisal. Yan si Scott na ano talaga yan, no? Ganyan din ako dati. Na Katoliko daw ang nagpapatay sa ating Panginoong Hesukristo. So, yun naman po, no? Mahaba na ang aking live. Yun lamang. Hindi na ako nag-ano sa punto por punto dahil baka maratol ba. Parang si Bro Parba. Salamat sa mga nanonood. Huwag niyo akong gayahin. Patuloy sa pagdarasal. God bless us all. And I love you all. Sa aking papa, hi papa, sa aking mama, sa aking lola, at sa aking mga kapatid. I miss you na talaga, no? See you soon. And then I love you all. Bye-bye. Bye-bye.